Nakahanda na si Yuan sa gagawin niyang pakikipaglaban. Naramdaman naman ni Jaryong ang pag-unti ng penalty na bumabalot sa kanyang katawan. Naisip ni Yuan na siguro raw ay nasa ika-30 palapag ang lakas na taglay ngayon ni Jaryong. Napakataas na nga raw ng difficulty nito para sa isang pagsubok ng ika-10 palapag. Kung sa hindi raw opisyal na pagsubok ay ganito na kahirap, paano pa raw kaya kapag nasa aktwal na siyang pagsubok? Nakapagbigay na nga raw siguro ang Heavenly Demon ng utos tungkol sa aktwal niyang pagsubok dahil sa pagtitipon ng mga malalaking personalidad gaya ng mga Heavenly Lord. Wala nga raw sa plano ang pakikipaglaban niyang ito. Bago magsimula ang laban ay tinanong ni Jaryong kung siya nga raw ba si Yuan. Ito na raw pala ang player na nakapasa sa unang pagsubok na ibinigay ng Heavenly Demon. Tinanong naman ni Yuan kung ano naman daw kung ganoon. Sinabi ni Jaryong na hindi niya raw alam kung ano ang nakita ng kanilang Heavenly Demon kay Yuan para kilalanin siya nito, pero siya raw ay. Pinutol ni Yuan ang pagsasalita ni Jaryong. Sinabi niya na base raw sa pagsasalita ni Jaryong, malamang daw ay hindi ito kinilala ng Heavenly Demon. Ngumiti si Yuan at sinabing hindi ka kinilala, hindi gaya ko. Nainis naman si Jaryong sa sinabi sa kanya ni Yuan at napahawak ng mahigpit sa kanyang sandata. Sa isang iglap lang ay nawala ito sa kanyang kinatatayuan, at bigla na lang sumulpot sa harapan ni Yuan. Kita sa mata nito ang galit sa pangaasar sa kanya ni Yuan. Inatake niya ng napakabilis si Yuan ngunit nakaiwas si Yuan bago pa siya tamaan ng sandata nito. Tiningnan ng masama ni Jaryong ang nakaiwas na si Yuan at sinabing buwisit daw ito. Hindi naman sumagot si Yuan at nananatiling kalmado sa gitna ng kanyang pakikipaglaban. Nang gigigil na inatake ni Jaryong si Yuan, bawat wasiwas nito ng kanyang espada ay mararamdaman na puno ito ng inggit at galit. Hinayaan ni Yuan na atakihin siya ni Jaryong dahil napakadali niya lang naman itong naiiwasan. Pagkalapit ulit ni Jaryong kay Yuan ay inatake niya ito gamit ang kanyang espada at sinabing oo, hindi nga raw siya kinilala ng Heavenly Demon. Pero nangako raw siya na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa Heavenly Demonic Cult. Ibinuhos niya nga raw ang buo niyang buhay sa pag-eensayo para lang makapasa sa pagsubok. Inilagay niya rin daw sa panganib ang buhay niya sa pag-akyat niya ng tower para maging isang martial artist upang mabigyan ng karangalan ang Heavenly Demonic Cult. Sinabi ni Jaryong na nag-ensayo nga raw siya ng mga martial arts, nag-training ng napakahirap hanggang sa kanyang makakaya, at sinubukan ang pagsubok ng Heavenly Demon. Tagalabas lang naman daw si Yuan, sino ba raw ito para kilalanin ang kanilang Heavenly Demon? Bakit nga raw si Yuan pa ang kinilala at hindi siya? Hindi na nakapagtiis si Yuan sa ingay ni Jaryong at sinabing para raw pala itong isang bata. Kinuha niya sa kanyang baywang ang kanyang espada habang ito ay nasa loob pa ng kaluban. Gamit ang kaluban ay sinalo niya ang espada na gamit-gamit ni Jaryong sa ginawa nitong pag-atake. Sa lakas ni Yuan ay nawala sa balanse si Jaryong at dumulas ang kanyang espada sa kaluban na gamit ni Yuan. Sa lakas ng puwersa na ginamit ni Jaryong sa kanyang pag-atake ay hindi nito napigilan na mapayuko. Sa sandaling iyon ay nagsalita si Yuan at tinanong kay Jaryong kung gusto ba raw nitong malaman ang dahilan. Kinabahan naman si Jaryong dahil wala pa sa balanse ang kanyang katawan. Noong maisaayos na niya ang kanyang pagkakatayo ay nakita niya ang pasugod na si Yuan. Nagtaka ito kung anong klase ng kapangyarihan ang bumabalot sa braso ni Yuan. Lumaki ang braso ni Yuan dahil sa paggamit niya ng gigantification at nagkaroon ito ng lakas ng isang higante. Tinamaan ng suntok ni Yuan sa likuran ang kalaban niyang si Jaryong. Nagkabitak-bitak ang sahig dahil sa lakas ng pagbagsak nito. Sa sobrang lakas ng pagkakasuntok ni Yuan ay umikot ang paningin ni Jaryong. Sinabihan ni Yuan ang natalong si Jaryong na napakasimple lang naman daw ng dahilan. Ito raw ay dahil malakas siya, at mahina lang si Jaryong. Pagkatapos niyang banggitin ang mga salitang iyon ay tinanong niya ang Heavenly Lord kung tama ba raw siya. Hindi naman inasahan ng Sword Lord ang pagtatanong ni Yuan, talagang wala nga raw kinatatakutan ang lalaking ito. Napangiti ang Sword Lord habang pinagmamasdan si Yuan. Nagtawanan ang mga Heavenly Lord dahil sa pinakitang lakas ni Yuan. Habang tumatawa ay sinabi ng Sword Lord na matagal-tagal na nga raw siyang hindi nakakapanood ng ganito kainteresanteng laban.
Sinabi naman ng Dao Lord na nagawa nga raw manalo ni Yuan nang hindi ginagamit ng maayos ang espada nito. Ano raw kaya ang kahihinatnan kung walang penalty na nangyari sa labanang ito? Sumagot naman ang Fist Lord na wala na raw halaga ang mga iniisip nito, tingnan na lang daw nito si Yuan. Ipinag-utos ng Sword Lord sa kanyang taga-silbi na ibigay na raw kay Yuan ang reward na Crimson Blood Medicine Ball. Lumapit kay Yuan ang isang taga-silbi ng Sword Lord at ibinigay ang kanyang reward na Crimson Blood Medicine Ball. Kasabay noon ay dumating ang notification na nakapasa raw siya sa pagsubok ni Chon Jaryong. Sinabi ng Sword Lord na hindi raw ito ganoon kaganda na item pero tanggapin raw ito ni Yuan. Habang tinitingnan ang Crimson Blood Medicine Ball ay sumagot si Yuan na sapat na raw ito sa kanya dahil hindi naman daw siya nahirapan sa ginawa niyang pakikipaglaban. Tinanong ng Fist Lord kung alam ba raw ni Yuan ang halaga ng natanggap nitong elixir. Sinabi niya na ito raw ay isang item na hinahangad ng mga player na bagong dating sa ika-10 palapag. Sinabi naman ng Dao Lord na sa astang araw ni Yuan ay parang itinuturing lang nito na isang larong pambata ang ginawa niyang pakikipaglaban kay Jaryong. Hindi niya nga raw masabi kung nagyayabang lang si Yuan o talagang may maipagmamalaki ito. Tinanong ng Sword Lord si Yuan kung nag-aral na ba raw ito ng martial arts. Hindi nga raw siya pamilyar sa ginamit nitong swordsmanship, pero kahanga-hanga nga raw ang ginawa nitong paglihis sa espada ni Jaryong. Sumagot naman si Yuan na ginaya niya lang daw ang galaw na yon. Napangiti at natawa ulit ang Sword Lord sa sinagot sa kanya ni Yuan, talaga nga raw pinapahanga siya nito. Sinabi na ng Sword Lord ang sunod na haharaping pagsubok ni Yuan at tinawag ang Fist Lord. Itinikom ng Fist Lord ang kanyang kamao at sinabi kay Yuan na siya raw ang sunod nitong makakalaban. Nagpakilala rin ito kay Yuan, siya raw si Pang Beiklim, ang Fist Lord ng Heavenly Demonic Cult. Sinabi ng Fist Lord na hindi naman daw ito normal na labanan. Kailangan lang daw tumagal at makayanan ni Yuan ang mga gagamitin niyang 3 teknik. Gaganapin raw ang pagsubok pagkatapos ng 3 buwan. Bago raw ang nakatakdang araw ay lahat raw ng kakailanganin ni Yuan ay ibibigay nila, maliban lang sa mga elixirs at high-rank martial arts. Bibigyan raw nila ito ng training facility, makakain, masusuot, matutulugan at marami pang iba basta raw sabihin lang ito ni Yuan. Naisip ni Yuan na siguro nga raw ay ang Fist Lord na si Pang Beiklim ang pinakamahina sa 4 na Heavenly Lord, pero ang lakas raw ng mga techniques nito ay kayang sumabay sa lakas ng ibang Heavenly Lord. Alam niya nga raw na may penalty na matatanggap ang Fist Lord, pero isa pa nga rin daw itong pakikipaglaban laban sa isang ranker. Napakataas nga raw ng difficulty nito na parang wala talaga silang plano na magsali ng kahit na sino. Naisip ni Yuan na 3 teknik lang naman daw ito, siguro naman daw ay kakayanin na niya ito. Matapos makapag-isip ay sinabi ni Yuan sa 4 na Heavenly Lord na umpisahan na raw nila ito ngayon. Nagulat at nainis ang mga martial artist na kabilang sa Heavenly Demonic Cult sa sinabi ni Yuan. Sinabihan naman ng Spear Lord si Yuan na hindi raw kagaya ng pakikipaglaban nito kay Jaryong ang haharapin nitong kalaban, isang ranker nga raw ang Fist Lord. Sa binitiwang salita raw ni Yuan ay parang ipinapahiwatig nito na minamaliit niya ang Heavenly Demonic Cult. Humingi naman ng pasensya si Yuan kung ganoon raw ang naisip ng mga ito, pero hinding-hindi niya nga raw minamaliit ang cult na ito. May sasabihin pa sana ang Spear Lord, pero sinabi ng nainis na si Pang Beiklim na ayos lang daw ito. Kung gusto raw talaga ni Yuan na makipaglaban ngayon ay ibibigay niya raw ang hinahanap nito. Sinabihan naman ng Sword Lord ang napikon na Fist Lord na tumigil raw ito. Ang sunod na pagsubok nga raw ni Yuan ay nanggaling mismo sa kanilang Heavenly Demon, hindi raw ito pagsubok na gaya lang ng kay Jaryong. Sinabi ng Sword Lord na ang tanging makakabago lang daw ng pagsubok ni Yuan ay ang Heavenly Demon. Tinawag ng Sword Lord si Yuan sa pangalan nito upang banggitin ang nilalaman ng kanyang pagsubok. Sinabi ng Sword Lord na bibigyan nga raw nila ito ng 3 buwan. Sa panahong iyon ay maaari raw magsanay si Yuan at makapag-isip ng paraan kung paano niya pipigilan ang 3 teknik na manggagaling sa Fist Lord. Habang pinapakinggan ang mga pinapaalala sa kanya ng Sword Lord ay naisip ni Yuan na mukhang wala na nga raw siyang pagpipilian. Sumagot na lang ito sa Sword Lord at sinabing naiintindihan na niya raw ito.
Pumunta sina Yuan sa loob ng isang malaking gusali ng Heavenly Demonic Cult. Pagdating niya doon ay narinig niya ang mga usap-usapan ng mga miyembro nito. Sinabi ng isang lalaki na si Yuan nga raw ang parang baliw na tagalabas na nang maliit sa kanilang Fist Lord. Akala nga raw nila ay nagkamali lang sila ng pakinig. Mukhang kumpleto naman daw ang tornilyo nito sa ulo. Siguro nga raw ay hindi lang nito alam kung gaano kalakas ang apat na Heavenly Lord. Habang naglalakad ay naisip ni Yuan na iba't ibang balita na nga raw tungkol sa kanya ang kumalat sa loob ng Heavenly Demonic Cult. Napaisip rin si Yuan kung bakit nga raw ang second in command na si Shinmug na kilala sa tawag na Sword Lord ang personal na gumagabay sa kanya. Inaalam lang ba raw kaya nito kung sino siya, o may galit na ito sa kanya? Sa paglalakad ni na Yuan ay tinanong na niya ang Sword Lord kung utos rin ba raw ng Heavenly Lord ang ginagawa nitong paggabay. Sumagot naman ang Sword Lord na kagustuhan niya raw ito. Matagal-tagal na nga rin daw siyang hindi nakakakilala ng player na tagalabas. Pagkatapos niya nga raw makita si Yuan ng harapan ay malaki na raw ang inaasahan niya dito. Pakiramdam niya nga raw ay magagawang makapasa ni Yuan sa ibinigay na pagsubok ng Heavenly Demon. Naisip ni Yuan na sa pagsasalita nga raw ng Sword Lord ay parang gusto na siya nitong ipasa. Pero hindi raw gaya ng ibang school na nagsasali ng mga player para lang magbigay ng karangalan, gusto raw siyang isali ng Sword Lord sa kanilang school para sa ibang dahilan. Ano raw kaya ang dahilan kung bakit napakaseryoso ng tono ng pagsasalita nito? Matapos ang mahabang paglalakad ay tumigil na ang dalawa sa harap ng isang pinto. Sinabi ng Sword Lord na naroon na raw sila sa lugar na hinahanap ni Yuan. Sinabi ng Sword Lord na kung binabalak raw ni Yuan na maghanda sa gagawin nitong pagsubok ay dapat weapon warehouse o martial arts library ang binibisita nito. Sa dinami-rami nga raw ng lugar ay bakit sa medical house pa raw nito gustong pumunta. Sumagot naman si Yuan na titingnan niya rin naman daw ang mga weapons at martial arts book pagkatapos niya doon. Humakbang si Yuan papasok sa pinto at inulit sa Sword Lord ang sinabi nito na ibibigay raw nila lahat sa kanya maliban lang sa elixirs at high-rank martial arts. Sumagot naman ang Sword Lord na yun nga raw ang sinabi niya. Pagbukas ni Yuan sa pinto ay sinabi niya na pagsisisihan raw ng mga ito ang kanilang naging desisyon. Sa labas ng isang gusali ng Heavenly Demonic Cult ay busy ang mga tagasilbi sa paglalabas ng mga medicinal ingredients. Sa dami ng mga sangkap na panggamot na ito ay halos inabot na sila ng kalahating araw sa paglalabas. Naalala ng Heavenly Demonic Cult's Chief Doctor na si Jin Il-hwan ang pagdating ni Yuan sa medical house. Sinabi nga raw ni Yuan na gagamitin niya ang napakaraming medicinal ingredients na napili niya. Daang-daang kilo nga raw na medicinal ingredients ang hiningi sa kanila ni Yuan. Maaari na nga raw silang lumaban sa Martial Artists Alliance gamit ang napakaraming ingredients na ito. Paano raw kaya gagamitin ni Yuan ang lahat ng ito? Habang inilalagay ni Yuan sa kanyang inventory ang mga medicinal ingredients ay may ipinaalala ang Chief Doctor na si Jin Il-hwan, pagkatapos daw ng 3 buwan ay kailangang ibalik ni Yuan ang mga natirang medicinal ingredients. Kailangan daw ay si Yuan lang ang gagamit ng lahat ng mga ito. Inunahan naman ni Yuan sa pagsasalita si Jin Il-hwan at idinugtong ang sasabihin nito, na kailangan niya raw bayaran sa sarili niyang bulsa ang mga medicinal ingredients na nagkaroon ng damage o pinsala. Matapos ubusin ang lahat ng laman ng mga lalagyan na inilabas ng mga tagasilbi ay nagpaalam na si Yuan at sinabing magkita na lang daw ulit sila pagkatapos ng 3 buwan. Sa paglalakad ni Yuan sa kanyang pag-alis ay narinig niya ang hagulhol ng Chief Doctor habang sinasabi na wag raw niyang kakalimutan na ibalik ang mga natira. Inihatid si Yuan ng isang tagasilbi sa isang kuweba sa kalagitnaan ng Mount Haven. Pumasok si Yuan sa daan na may 2 metrong taas, pero pagkarating niya sa pinakaloob ay nakita niya na napakalaki pala ng lugar na ito. Ang kuweba kung saan siya magsasanay ay tinatawag na Heavenly Demonic Cult Training Chamber. Naisip ni Yuan na perpektong araw ang lugar na ito para sa kanyang binabalak gawin. May mekanismo nga raw ito na sa loob lang maaaring buksan kaya hindi makakapasok ang ibang tao maliban na lang kung sirain nila ang pasukan nito. Isa-isang inilabas ni Yuan sa kanyang inventory ang napakaraming medicinal ingredients.
Noong masaid na niya ang laman na medicinal ingredients ng kanyang inventory ay inilatag na niya ang lahat ng ito sa kanyang paligid. Kumuha si Yuan ng isa at isinubo ito, kasunod noon ay nakatanggap siya ng notification na kinonsumo niya raw ang antler herb. Tataas daw ng bahagya ang kanyang poison resistance sa loob ng 24 na oras. Matapos niyang malunok ang antler herb ay ikinonsumo niya na rin ang poisonous aster root at tumaas rin daw ang kanyang poison resistance sa loob ng 21 oras. Sinundan niya rin agad ito ng banchock flower at nagkaroon daw siya ng poison resistance sa 78 klase ng lason sa loob ng 46 na oras. Halos masuka na si Yuan sa pagkain ng iba't ibang klase ng medicinal ingredients. Nakakasuya nga raw ang lasa ng mga sangkap na ito. Mas gugustuhin pa nga raw niyang masugatan sa labanan kaysa kainin ang lahat ng ito. Mukhang may kasama ring lason ang ibang medicinal ingredient na nakain niya. Hindi naman daw siya napano at makakaya niya naman daw tiisin ang pananakit ng kanyang tiyan. Kakayanin niya raw ito para sa item na hawak niya. Kinuha ni Yuan sa kanyang inventory ang Orochi's 8th heart na nakuha niya bilang reward sa pagpatay niya kay Orochi. Hindi niya nga raw noon alam kung saan siya kukuha ng mga magagamit na gamot upang may neutralize ang napakalakas na lason ng item na ito. Mabuti na lang daw at sinuwerte siya sa pagpunta sa lugar na ito. Habang tinitingnan ang Orochi's 8th head ay biglang nagparamdam ang mahiwagang itlog at ibinubuka raw nito ang kanyang bibig. Nagtaka si Yuan sa nabasa niyang notification, bigla namang kinabahan ang mahiwagang itlog. Sinabihan ni Yuan ang mahiwagang itlog na kapag itinuloy pa nito ang iniisip niya ay piprituhin niya raw ito at kakainin. Natakot naman ang mahiwagang itlog sa ginawang pananakot ni Yuan at bumalik na lang sa kanyang pagkakatulog. Matapos masigurado na natutulog ang mahiwagang itlog ay ipinagpatuloy na ni Yuan ang kanyang pinaplano. Ninuya at nilunok ni Yuan ang hawak niyang item sa kanyang kamay. Kasunod noon ay dumating ang notification na ikinonsumo raw niya ang Orochi's 8th heart. Kumalat raw sa kanyang katawan ang lason na nagmula sa item na ito. Sinubukan raw labanan ng kanyang poison resistance ang status effect na poisoned. Hanggang sa nadagdagan ng 1 puntos ang kanyang poison resistance. Nakatanggap si Yuan ng ilang notification na nadadagdagan daw ng tig 1 puntos ang kanyang arcane power. Sa sobrang lakas ng lason na kumalat sa katawan ni Yuan ay halos masuka na ito. Hindi nito mapigilang mamaluktot sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Naisip niya na kailangan pa nga raw niyang kumain ng marami pang medicinal ingredients. Bahagyang nahawakan ni Yuan ang nagkalat na sangkap na panggamot sa kanyang tabihan. Hindi na niya natiis ang sakit at tuluyan ang natumba ang buong ulo niya sa lupa. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay patuloy ang pagdating ng mga notification ng pagtaas ng kanyang arcane power. Napaisip naman si Yuan kung ano raw ang mga nangyayaring ito. Hindi raw normal ang pagtaas ng kanyang arcane power. Sa pag-iisip ni Yuan ay naalala niya ang Master of Mana skill na ibinigay sa kanya ng tutorial administrator. Nagtataka nga raw siya noon kung ano ang kahulugan ng nakalagay na Rose over Mana. Ito na nga raw pala iyon at parang sinusundan siya ng mana sa sarili nitong kagustuhan. Habang dinadampot ang mga sunod niyang kakainin na panggamot ay naisip ni Yuan na siguro nga raw ay magagawa niyang maabsorb ang lahat ng patak ng mana mula sa Orochi's 8th heart. Kumain na ulit si Yuan ng medicinal ingredients at naisip na hindi niya nga raw akalain na darating siya sa ganitong punto. Kahit nahihirapan ay nagawa pang ngumiti ni Yuan at sinabing aabutin nga raw siya doon ng napakatagal na oras. Dumaan ang mga araw at inabot na ng 1 buwan si Yuan sa loob ng training chamber. Sa harap ng pinto ng kuweba ay nag-aabang sina Hamak at Jaryong. Sinabi ni Jaryong na may 1 buwan ng araw pero wala pa ring ginagawa si Yuan. Akala nga raw nila ay lalabas ito upang kumuha ng pag-eensayuhan nitong secret technique. O kaya naman daw ay kukuha ng mga kakailanganin nito. Pero mukhang wala nga raw itong plano na lumabas ng kuweba sa loob ng 3 buwan. Naisip naman ni Hamak na lahat nga raw ng player na umakyat ng ika-10 palapag ay hindi palalampasin ang tsansa na makapag-aral ng isang secret technique mula sa martial realm. Siguro naman daw ay alam na ito ni Yuan. Naisip niya rin kung ano na raw kaya ngayon ang ginagawa nito. Lagi nga raw ngayong nag-eensayo ang Fist Lord upang maikondisyon nito ang kanyang katawan.
Araw-araw nga raw yumayanig sa Mount Haven dahil sa puspusang pag-eensayo ng Fist Lord sa sarili nitong seclusion chamber. Pero wala raw silang balita tungkol kay Yuan, sa isang buwan nga raw na pananatili nito sa kuweba ay napakatahimik nito. Naisip niya rin na baka naman patay na ito sa loob. Sinabi ni Jaryong na ano raw kaya ang binabalak gawin ni Yuan sa dami ng dinala nitong medicinal ingredients. Napahinto ang dalawa sa pag-uusap nang may mapansin sila sa kanilang harapan. Sinabi ni Hamak na bumubukas raw ang pinto ng training chamber kung saan nananatili si Yuan. Paglabas ni Yuan ng kuweba ay tinanong niya sina Hamak at Jaryong kung naroon ba raw ang mga ito para salubungin siya. Nagtaka naman ang dalawa at halos hindi makilala si Yuan dahil sa itsura at kalagayan nito. Pagkarating ni Yuan sa Heavenly Demonic Cult ay agad itong kumain ng napakarami. Halos lahat ng miyembro ng school na ito ay nakatingin sa pagmamadaling pagkain ni Yuan. Tinanong ni Hamak si Yuan kung ginutom ba raw nito ang sarili niya sa loob ng isang buwan, may sapat naman daw na grain balls ang training chamber nito. Sumagot naman si Yuan na dahil nga raw plano niyang lumabas ng isang beses ay ayaw niya raw kumain ng pagkain na may masamang lasa. Nagtanong si Jaryong kung kinain ba raw ni Yuan ang lahat ng medicinal ingredients na dinala niya. Sinabi naman ni Hamak na wala naman daw silang nakitang injury kay Yuan at mukhang hindi rin naman daw ito nalason. May bigla namang naisip si Hamok matapos niyang mabanggit ang lason. Mukhang ginamit raw ni Yuan ang mga medicinal ingredients upang gawing antidote sa pagkonsumo nito ng isang makapangyarihang elixir na may kasamang matinding lason. Napaisip rin siya kung gaano raw kaya kalakas ang epekto ng elixir na kinonsumo ni Yuan at kung gaano rin katindi ang lason na kasama nito para kailanganin pa ang napakaraming medicinal ingredients. Nung matapos ng kumain si Yuan ay tumayo na ito at nagpasalamat, sinabi niya na mauuna na raw siyang umalis. Tinanong ni Hamak kung saan naman daw papunta si Yuan. Tinanong rin ito kung babalik na ba raw si Yuan sa loob ng training chamber. Sinabi naman ni Yuan na hindi raw siya doon papunta. Tinanong ni Yuan si Hamak kung nasaan raw ang martial arts library. Pagkaturo sa kanya ng direksyon ay nagtungo na si Yuan sa Heavenly Demonic Cult Martial Arts Library. Habang pinagmamasdan ang mga gwardya ng martial arts library ay naisip ni Yuan na napakahigpit nga raw ng security sa lugar na ito. Iniisip niya kung mga players ba raw ang mga ito, mukhang ilan daw sa mga tagabantay na ito ay mga ranker. Talaga nga raw ang martial arts library ang pinakaimportanteng lugar sa bawat martial school. Ito nga raw ang lugar kung saan nakalagay ang ugat at pundasyon ng bawat paaralan. May lumapit naman kay Yuan at sinabing siya raw ang magiging gabay niya simula doon. Inihatid ng gabay si Yuan sa loob ng isang kwarto. Sinabi ng gabay ni Yuan na ito na raw ang tamang lugar, puno ng napakaraming martial arts book ang kwartong ito. Nagtanong si Yuan kung maaari niya raw bang basahin ang kahit na anong libro sa library na ito. Sumagot naman ang gabay at sinabing tama raw ito. Itinuro ng gabay ang isang pinto. Sinabi niya kay Yuan na wag lang daw nitong titingnan ang mga libro na nasa loob ng pintong ito. Basta raw tandaan lang ito ni Yuan ay maaari niyang basahin ang lahat ng nasa kwartong iyon. Pagkaalis ng gabay ay naiwan ng mag-isa si Yuan sa loob ng library. Iniisip niya kung saan siya magsisimula ng pagbabasa. Napakarami nga raw low-rank martial arts ang maaaring basahin ng mga tagalabas sa library na ito. 4 na beses na nga raw siyang nakakita ng mga martial arts na nagmula sa Namgang clan sa mga librong nakapatas. Ilang beses na nga raw siya noong napasok sa napakaraming aklatan pero ito pa lang daw ang unang beses na makakita siya ng napakarami at iba't ibang klase ng martial arts book. Habang hawak ang isang libro ay naisip ni Yuan na may 2 buwan na lang siya bago mangyari ang kanyang pagsubok, dapat daw ay mahanap na niya ito sa loob ng 1 buwan. Kailangan niya raw mahanap ang paraan kung paano niya makakayanan ang mga atake na gagamitin ng Fist Lord na isa sa 4 na Heavenly Lord ng Demonic Cult, at isa rin sa mga top martial arts master ng Martial Realm. Nasa mga libro nga lang daw na ito ang hinahanap niyang sagot. Kailangan niya nga raw mahanap kung ano ang ugat ng Heavenly Demonic Cult. At kung saan nagsimula ang martial arts na ginagamit ng Heavenly Demon na si Chon Mujan. Habang naghahanap sa isang libro ay naisip ni Yuan na kailangan niya nga raw matutunan ang skill na Heavenly Demon Spirit.